Magpalang araw po sa bawat isa. Amen. Gising po ba ang lahat? Hindi kong pinapaalala. Like, share, subscribe. Tutulog ng maaga pagsama ng pagpapagdating ng dito ang natutulog sa Diyos. Amen. Panapatan ko ng Diyos. Mabuti po ang Diyos. Madali umuulan ng mga niyang madaling araw pero ngayon maalis na po ang panahon. Kasi ayaw na Diyos na habang tayo sumasamba, meron tayong mga inaalala sa buhay. Ngayon po, lumang mabuti ang Diyos. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon bago tayo lumako sa araw ng Panginoon. Ay gusto ko magpasalamat sa Diyos. Ang buhay puno-puno ng hamon. Pero sa kabila noon, masaya pa rin tayo nakasusunod sa Diyos. Amen. Hindi hadlang yung mga problema, pagsubok. Kasi kung ano man yung problema, mayroon Diyos na nakaharang dyan. Amen? Huwag mong kalilimutan na sa bawat laban, mayroon kang kakampi at Diyos po yun. Ano man yung pinagdadaanan mo, kahirapan, kalungkutan, kasakitan, ano man yan? Sa buhay ko, lagi kong isinasaisip, may Diyos naman. Yun ang madalas kong binabagit. Ano man ang laban ko sa buhay, may Diyos naman. Kaya kahit kailan, masaya akong nabubuhay sa harapan ng Diyos kahit marami akong laban. Dalangin ko sa bawat isa, meron din po tayong ganyang Panginoon. Kaya pakalunin natin ang Panginoon ng Diyos. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas. Sa lahat po na may Biblia. Uulitin ko po. Laging sinasabi ng pastor, pag salita na, sinabi niya ang salita ng Panginoon, sisimula niyo po tayo mag-worship. Kaya isipin po natin na yung mga pagpupayuntungan may oras po niya. Hello. Sasabihin niyo, ito na naman yung masulit niya. Hindi po yun totoo. At ang sabi po sa Lucas 6 verse 45, nakikinig po ang bawat isa? Ang sabi po niya, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuti. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Hello. Samantalang, ang masamang tao naman ay naglalabas ng masasama mula sa kanyang puso puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa kanyang puso ay siyang sinasabi ng gabi. Sa buhay natin, kahit sa atin minsan tayo Kristiyano na, hindi ko po nila lahat, pero mayroon po talagang paminsan-minsan, pangilan-ilan. Diba sinasabi po ng Panginoon na lumalabas yung totoong ikaw. Yun po yun. Dumarating yung panahon na yung puso mo nababalutan ng kamlihan. Lumalabas yung kasamaan. Hindi mo man sinasabi, maraming pwedeng maging basihan. Sa galaw, hindi lang sa pananalita, sa pag-uugali. Alam nyo, tayong lahat, sinasama ko dito yung aking sarili kasi sa totoo lang, yung mga nakaraang panahon, hindi pa ako ganong kalog sa kaisip. Hindi pa ako ganong kalog sa aral ng Diyos. May mga ugali ako na madali ako mainis.
At hindi ko kaya magpigil sa aking sarili. Salita at sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin, kahit ako'y nakakasabi. Pero ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon. Habang naririyan ka, marami kang matututunan sa Diyos. Amen. Unang-una na, habang ikaw nabababad sa salita ng Diyos, unti-unti nababago yung pag-uugali mo. Kung noon, palasita ka, ngayon nananalangin ka na lang para sa Kanya. Yun po yung nagagawa ng Diyos sa buhay ng tao. Kung siya'y patuloy na magsasabit, magtitiwala. Kasi ang sabi niya, ang mabuting tao raw, ay nakikita, nagre-reflect doon sa kanyang pagkatao. At yung masamang tao, nagre-reflect kung ano yung kanyang pagkatao. Hindi lang sa salita, sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga vlog, sa mga plano, nakikita mo yung sa kanyang pagkatao. Ito sinasabi ko ng Panginoon para hindi tayo ipamukha na tayo may ganoon. Sinasabi ko ng Diyos para tayo bigyan ng aral. Amen. Nang tao kung ikaw ay ganyan, ako ay ganito, pili pa tayong magbago. Amen. Kasi ang hinahanap ng Diyos ay yung malinis na puso, mabuting puso. Hindi naman po siguro yung mahirap gawin. Yaman tayong lahat ay nasa Panginoon. Hello. Amen. Kung noong nakakaraang church na maraming bida sa church, maraming bida lang sa church, nagkakagalit-galit ang magkakapatid, maraming usap-usapan, mayroong mga pangit na sitwasyon. Pero sa habang ng Diyos ngayon, tahimik ang church, payapa ang church, payapa ang Diyos sa buhay natin. Walang argumento sa bawat isa. Ang lahat ay nagkakais ang espiritu, masaya. Di ba masaya sa church pag lahat kayo pare-parehas kayo ng puso, isipin, plano, may pagkakaisa kayo. Walang pabida, amen? Kasi dapat si Lord lang ang bida sa church. Si Lord lang ang bida sa mga Christians, amen po ba? Amen. Hindi ikaw. Hindi ako, hindi tayo, kundi ang Diyos ang bida sa buhay natin. Amen. Kaya yung sinasabi rito yung mabuting puso raw, di ba, nakikita mo yung mabuting puso, nakikita mo yung magagandang bagay na ginagawa niya. Pero kung ikaw ay Kristiyano ng naturingan, at yung ginagawa mo taliwa sa kalooban ng Diyos, may mabuti kaya siyang puso? Dito nakikita yung sa Panginoon ka na. Sorry kung masakit sabihin. Nasa Panginoon ka na, pero hindi mo kayang supilin yung sarili mo, pabalik-balik ka sa pagkakamali. Ikaw rin yung tao. Ikaw rin yung tao. Pinagod mo lang yung sarili mo pagsunod sa Diyos. Hindi rin naman pala totoo. Napagod ka lang. At ano yung magiging benepisyo mo kung napapagod ka lang? Napapagod ka lang. Tapos hindi naman totoo yung ginagawa mo sa harapan ng Diyos. Nandiyon pa rin yung marunong mong kaisipan, marunong mong puso. Amen? Napapagod ka lang. Kaya siguraduhin natin sa buhay nito, kung napapagod ka, siguraduhin mo may benepisyo ka sa pinagpapaguran mo. Naunawaan niyo po ba? Amen. Kailangan natin lumaya sa masamang puso, masamang kaisipan, mga masamang gawain, mga masamang plano, pagkakabahagi sa iglesia, sa mga kapatiran. Hindi po nalulugod ang Diyos. Higit ang ating pastor na nakatingin sa atin araw-araw. Nakikita niyo yung ating kalagayan. Di ba? Lahat naman tayo may pinapasan araw-araw. Dadagdag pa ba tayo sa alalahanin ng pastor? Alalahanin ng Diyos? Gawin natin kagaanan yung tayo sa buhay nila. Sa buhay na Diyos at sa buhay ng ating tagapanguna. Para masaya tayo magkakasama-sama. Amen. Amen po ba? Kasi ang sabi niya rito, naglalabas daw ng mabubuti ang wala daw sa kanyang pusong sagana sa kabutihan.
sagana. Ang Diyos ay hindi nagtitipid. Lahat nasa Kanya. Kailangan sumagana tayo sa kabutihan. Kung mayroon ka mang hindi nakita maganda sa iyong kapatid, huwag mo na siyang ipangwento. Ipanalangin mo na lang. Amen. Baka sakaling doon nilod na sumagana ay sa kabutihan ng kanyang puso dahil sa ginagawa mong pananalangin. Amen po? At kung may nakita ka mang kasamaan, sa ginagawa ng ilan, lagi mong tatandaan may Diyos naman. Hindi ikaw ang magbabago kung hindi ang Diyos ang magbabago sa Kanya. Kaya wala tayong karapatan, i-judge ang bawat isa, kundi magkapanalangin. Amen po? Amen. Ganyan po ang gusto ng Diyos na mamita sa bawat isa sa atin. Mayroon tayong mabuting puso. Pusong sagana sa kabutihan. Hindi maramot. Hindi mapagusga. Hinahanap ng Diyos sa buhay natin. Dalangin po na tayo lahat ay magkaroon po ng mga ganong bagay kasi yun po din ang ganun ng Diyos sa buhay natin. Hindi na tayo sinasaktan para kumukha na tayo na ganitong pagkatao. Kasi hindi naman tayo ang mahabol sa ating kapatid kung hindi ang Diyos. May kanya-kanya tayong laban sa buhay. Sabi nga kung ang barko nga ay na lumulubog, di ba nagkakanya-kanya tayong lamoy parang pagiging. Amen. Kung ang isang dagat ay may sumasko at lumubog yung sinasakyan mo, di ba gumagawa ka ng paraan paano ka makapunta sa tali? Ganun din sa Panginoon. Isipin mo na ikaw ay nakasakay sa aeroplano, ikaw ay nakasakay sa barko. Na anytime, hindi kang mahulog. Anytime, hindi kang malunod. Sabi ng pastor kanina, di ba? Ang Diyos araw-araw ay dapat kasama kasi hindi natin alam kung kailan tayo pupunin ng Diyos. Amen. Ako dalangin ko sa Panginoon sa araw-araw ng buhay na lagi niya akong ilayo sa masamang pakiramdam. Kasi masa walang karamdam ng masama ang pakiramdam na hindi matay ako. Nawawalan ako ng nanay. Yun ang isang bagay na lagi ko ipinatuloy sa Lord. Huwag kang hayaan na makaramdam ako na hindi maganda sa aking katawan kasi nawawalan ako ng nanay. Yun po yung kahinaan ko. Bata pa may ako, dalawa na po ako. Pinakaramdam ako ng sakit, parang tumutusok sa puso ko yung lamig tapos wala na. Kung mapansin nila ako, minsan inaabot na ako ng 30 minutes, 15 minutes, depende sa sitwasyon na makakakita sa akin. Pero sabag ng Diyos, hindi pa ako natutuluyan. Pagkapakan natin sila. Amen. Galing po kabuti ang Diyos. Kaya lagi namin tatandaan, nilagay sa kaibuturo ng puso yung mabubuting bagay. Huwag yung mga masasamang bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan. Naunawaan niyo po ba? Amen. Kung mayroon na tayo ngayon dalang-dalang ng kaisipan, ay pagkakataon pa tayo magbago. Kasi ganoon po kabuti ang Diyos. Lagi siya nagbibigay ng chance sa bawat isa. Ay ayos, yung pakikita mo sa iyong kapatid, kahit baguhan lang yan. Kahit nakapasok lang yan, ipakita mo sa Diyos na kaya mo siyang abutin o gawain. Kasi bakit nananayan niya? Kasi gusto ng Diyos na makilala niya ang Diyos. At magkaroon din siya ng mabuting puso na katulad ng inaasam-asama sa buhay mo. Hello? Sikapin natin maging masaya habang tayo nasa Lord. Masaya taso umiiyak. Hindi lahat ng umiiyak ay puno ng kalungkutan. May umiiyak na dala ng kagalakan.
Yung kanta kanina, marami na nakapag-reflect sa kanta na yun. Kung nilang naman yung message na kanta at yung presence ng Lord tinanggap mo sa buhay. Ako nga iyak ako lang iyak. Kasi alam ko, kailangan mong lumalim sa Diyos. Amen. Kasi kung palayo ka ng palayo sa Diyos, kung marami tayong bagay na pinagtutuunan ng pansin, na nagiging dahilan ng ating paghihina, na bumabalik tayo sa dating tayo, meron na tayong maayos na kaisipan, maayos na puso sa harapan ng Diyos noon, tapos tayo ng hina, bumabalik tayo sa normal na dating tayo, bumabalik yung ating mga puso. Di ba ba? Ikaw mismo sa sarili mo nahihirapan ka, lalo ang Diyos nalulungkot sa buhay mo. Napakahirap mo. Kaya kung may pagkakataon, lagi naman may pagkakataon na Diyos. Lagi, araw at gabi, lagi may pagkakataon na binibigay ang Diyos. Tayo na lang yung may dahilan. Tayo na yung siya. Ano po? Purihin ng Diyos. Napakasimple ng mensahe ng Diyos. Hindi mahirap sundin. Hindi mahirap sundin kung pero kung ayaw, hindi talaga masusunod. Amen? Ito ako po ba yan? Amen. Meron po ang Diyos kang buti. Ang masamang puso, kaisipan, hindi siya katanggap-tanggap sa Diyos. Ang tingin ng Diyos sa kanya, hindi tao. Ang sabi po dito sa Mateo 3 verse 7, ito ba? Nang makita niyang lumalapit din ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Hello. Ito po yung mga may marunong puso, may marunong kaisipan, may mga marunong plano, may mga masasamang desisyon sa buhay na hindi sinasama ang Diyos. Ang tingin po sa kanila na Diyos ay lahi po sila ng mga ulupong. Ito ba yung mga Pariseo, mga Saduceo, sila po yung mga nabubuhay sa kautusan. Amen po ba? Alam nila kung ano yung salita ng Diyos. Pero bakit ganun ang tingin sa kanila ng Diyos? Sa buhay natin, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Dahil po na hindi ulupong ang tingin sa atin ng Diyos. Amen. So yung mga Saduceo, yung mga Pariseo, sila po yung mga dalughasa sa kautusan, sila po yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero hindi po sila tawag ang tingin sa kanila kasi sila po yung matingin na rin sa kanya mga ulupong. Ano ba yung ulupong? Di ba hayop siya? Bukod sa hayop, siya ahas na makamanda. Ang sabi niya rito, nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo na sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Hello? At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyo, ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo,
na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ng Diyos, ng anak ng Diyos, makakalikha ng ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakamba na ang malakol na sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kung ang buhay natin ay punong-puno ng karumihan, hindi Diyos ang naghahari riyan, kundi si Satanas, kundi ang Diablo. Tamang ulupong ka. Sorry sa Lord. Tama po ba? Sinabi ng Biblia, hindi ko pa nagsabi. Lahing ulupong. Ang pinag-uusapan dito yung maraming puso, maraming budhi. Balak na mga Parisiyo sa iyo na magpapautos mo kay Jesus. Pero sabi ng Diyos, sino nagbigay sa inyo ng pahintulot na kayo nagpapautismo? Patunayan mo na rin sa iyong buhay na kayo ay nagsisisi. So, ibig sabihin, nagbibigay ang pagkakataon ng Diyos. Kung tayo ay may ganong pagkataon ngayon, pwede naman tayong magsisisi. Amen po ba? Amen. At huwag mo nang balikan yung bagay na pinagsisihan mo na. Amen. Kuha po ba? Amen. Ganun po kayo daw ang sinasabi ng Diyos. Mga lahing malubong. Sino nagbigay sa inyo ng pahintulot na kayo magpapautismo? Patunayan mo na sa inyo mga buhay na kayo ay nagsisisi. Pinagmamalaki na sila yung mga anak ni Abraham. Pero gano'n ang kanila, si Abraham ay tapat sa Diyos, kaibigan ng Diyos, anak ng Diyos. Samantalang sila, nagkikilim sila, mga anak sila ni Abraham. Pero ang sabi ni Jesus, kayang lumikha ng Diyos ng mga anak ni Abraham sa pamamagitan ng mga bato. At ang sabi niya, ang punong kahoy raw na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Di po ba? Nakikita natin ngayon, hindi na payapa ang daigdig. Magulo na. Kahit dito sa Pilipinas, laganap na ang drugs. Para nalaro ka na nga lang ng tao na? Wala nang galang, wala nang takot sa batas, walang takot sa Diyos, walang takot, wala nang kinatatakutan ng tao ngayon. Kasi bakit? Puno-puno ng tita yung laman. Hello? Ganun na lang. Ang tindi. Opo. Ang suot ngayon. Picture na nga lang nasa singit pa. Para siyang nagtubi sa swimming. Amen? Ano yung motibo? Ba't naman yung suot mo? Mapansin kang sexy ka? Ang ganda ng lips, di ba? Ang puti. Di ba? Yung mga ahas, nakatingin. Gusto mo pagpapulaw. Ang dumi ng puso kasi marami yung nagpakita, marami yung nakakita, nagsalit sila. Yan, rape ang resulta. Amen? Ganyan ang tao ngayon, ganyan kalala. Sasali pa ba tayo sa kanila? Hindi na tayo sa kanila sasali, mag-iiba na tayo sa kanila. Kasi tayo yung nasa Diyos na eh. Hello? Diba? Kung tayo pala ay nagsisisi, kahit tayo wala hanggang ngayon, ganyan pa tayo. Kaya tayong bigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng malinis na puso. Yung pinagsisihan mo, na iwanan mo na, wag mo nang balikan. Simple. Ang hirap-hirap kasi. Huwag ka nang sumama sa mga iba, sa mga makilas sa mga taga-church para hindi ka nahihirapan. Huwag ka nang tumabay sa Diyos, tumabay ka na lang sa Diyos kasi wala namang mga bagay na magpapahamot sa iyo yan. Amen po ba? Amen. Nahihirapan tayo kasi ayaw natin gumawa ng mabuti, ayaw natin gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya
ng salita ng Diyos? Kumakanta ka, nagtataas ka ng kamay? Hello? Sabi ni Lord, lahit ng ulo po. Sino nagbigay siya ng paiguro na magkabautis mo? Diba? Tao yun. Mga dalubhasa ayon sa kautusan. Sila yung nakakuro ng salita ng Diyos. Sila yung mga salusi, mga pariseryo. Nakikita mo yung mga naglalakad dyan, mga hahaba yung mga damit. Puprosesyon sila dyan, may mga tali sila dyan. Diba? Kabilang po sila noon. Pero ang tingin sa kanila ng Diyos, hayop, ahas, hindi sila takot. Di ba nakakalungkot? Hindi tayo sinasaktan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos matutunan natin tanggapin na tayo ay nagkakamali. Hello? Amen. At hindi pa tayo mabigyan ng pagkakataon na makapagbago. Yun po yung plano ng Diyos. Bakit natin sinasabi? Mahirap. Pero mayroong Diyos. Kung nagawa ng iba, bakit hindi natin magawa? Amen. Amen po ba? Amen. Kung nagawa ng marami, magagawa din natin. Kasi Diyos po yung nagsasabi sa atin. Ipinagmamalaki ng mga yun, mga salusi, mga persi, sila yung mga lahi ni Abraham. Pero ang sabi ni Jesus, kayang gumawa ng isang anak ni Abraham sa pamamagitan ng mga bato. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos. At hindi niya katanggap-tanggap yung mga anak ni Abraham na nagkiklaim na lahi pala sila ng mga ahas. Ano ba yung lahi ng ahas? Traidor? Di ba nakakatakot ang ahas? Nagkukumbli yan, matalino po yan. Sino nakaintindro na ng ahas? Pag nakaintindro ng ahas na matapang, nakabalok sa taas, ginagawa ka niya siya, sa babang galaw mo, sinusundan ka niya ng tingin. Ganyan po ikaw katusong. So sa buhay ng tao na isang ahas, ganun po siya katusong. Hello? Puso po yun, kaya yung mga taong sinasabi ng Jesus dito ng mga layang ulo po, ang sabi niya, patunayan muna ninyo na kayo'y nagsisisi. Pag sila'y nakapagsisi at nakita ng Diyos, babautis mo sila ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Kasi hindi po konsentidor ang Diyos. Hindi po siya konsentidor. Katulad natin ng mga magulang na kahit medyo maling na, yung simpatya, naroon pa, pero ang iba po iba po ang Diyos sa tao, iba. Ibang-iba. Nag-inisyon ko yung natin sa litsakat ng Isaiah. Yung kaisipan ng tao, kaisipan ng Diyos, hindi po siya hindi siya mag-aabot. Kaya, sinasabi ko ng Panginoon, bilang paalala, na pwede pang magbago yung isang tao kung susundin niya yung kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Diba? Kung hindi raw mabuti ang punong kahoy, puputulin at itatapon sa apoy. So bakit ka pa hindi magiging mabuti sa harapan ng Diyos? Sikapin kung maging mabuti sa harapan ng Diyos para yung hatol na pagkasunog, eh, hindi mo maranasan. Anong sabi ka gabi? Sama-sama kayang maranasan. Sino ba yung sagot? Ibagal na Pastor Rone? Dito ba? Napakahirap. Doon patungkol sa Sabbath day. Sa araw ng pamamahinga. Tungkol doon sa mga maalala ko lang. Yung araw ng linggo, inuna muna yung kita bago si Lord. Hindi rin naman umuulan yung buhay. Kapos na kapos pa rin naman. Amen. Diba? Inuna muna yung kumita ng pera bago inalala si Lord. Tuloy-tuloy. Nag-iintusan na lang. Laging wala.
Ako'y tao maraming problema, pero hawak ako ng Diyos, kaya ako masaya. Wala rin ako dapat magpaglumin sa buhay ko, sino po yan. Ako maraming alalahanin, pero bakit ganito tingin mo sa akin na buhay ako? Sino kasi po yan? Amen. Oh, di po ba? May Diyos! Kayang-kayang gawin ng Diyos lahat sa buhay mo kung gagawin mo mga bagay na gusto niya. Vice versa, parehas na. Sabi nga, give and take. Tumanggap ka, magbigay ka. Magbigay ka, tatanggap ka. Katulad sa offering. Diba? Umabsent ka ng ilang linggo. Diba, ang dami mong utang? Pagkatapos mag-offering ka, 2,000 lang? Oh. Eh kung sumahag ka ng 6,000 sa isang linggo, magkano yung kulang mo sa isang buwan? Ang dami nun, inipon mo. Hindi mo naman ibinigay na. Kulang, di ba? Kaya huwag ka nga-absent para lagi sa mga bibigay. Amen? Amen. Oo. Sabi ko, hindi ako absent para lagi ako nagbibigay. Kasi yun ang kalooban ng Lord sa buhay natin. Sorry pinapasabi niya ni Lord. Tingnan mo itong mic, nagkamamatay-matay. Matagal ng pangarap pastor bumili ng mic na di-charge, pero walang nangyayari. Kulang yung ating offering. 2,000 yata yung isang mic na may di-chargeable na battery. Eh kung 4 yan, di ba kaya 8,000 na yun. Eh kung binigay mo 200 lang, kulang pa nga sa atin. Kanino magagaling yung pambili? Eh di ba sa atin? Kasi tayo lagi nandito. Amen. Kapalad ka rin, wala ka tayo sa Amerika, hindi sa dito na Christians. Amen? Pero mga talaga sa Ismail, masasaya yun. Kahit ganyan ang buhay, simple lang. Lagi ko pinagmamalaki na ang Diyos ay mabuti sa buhay nila. Hindi mo naman kailangan yumaman. Pero kung payayamanin ka doon, isa naman sa Panginoon. Pero ang naman na ni Jesus Ismail, mula nang pumasok sa church na ito ang lahat. Binago na ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Kita-kita ang malakapaya ako, binago na ako ng Diyos. Yung pamumuhay, yung pangugali, yung pamamaraan ng pagkat. Lahat ng bagay sa buhay mo, pakikialaman ng Diyos, babalik ka rin ng Diyos sa buhay mo. At makikipinagpaligid mo, nag-iiba ka sa kanila. Kaya pa natin sila. Amen? Ganun po ang Diyos sa Jesus is my life. Nagipagpaligid ka na namin ito kayo ngayon. Diba? Amen? Huwag kayo malungkot, tagalan niyo yung kalagayan. Darating ang panahon na mag-cry kayo ng sarili niyo. Nagbago na yung pamumuhay ko. Kung dating ganyan ka noon, iba ka na ngayon. Naglilimit ka sa Lord, naglilimit na rin yung pamumuhay mo. Pero huwag kang umalis dyan, mananatili ka riyan. Tuloy. Tama po ba? Amen. Dito ka nanatili sa kinatungtungan mo, hindi ka na umalis dyan. Kung mananatili ka sa ganyan, pero kumakbang ka, maiiba ka. Amen? Ganyan po sa Diyos. Yan ang natutunan ko sa Lord eh. Kung magbasa ako ng Biblia, parang akong pinupulbos ng Diyos. Parang binabalikan yung pagkatao ng Diyos. Grabe. Grabe mangusap ang Diyos. Kaya kung hindi ka tinatablang sa salitaan ng Diyos, mag-isip ka. May naging. Pag hindi nag-reveal ng malalim ang salitaan ng Diyos sa buhay mo, mag-isip ka, mayroong hadlang, bakit hindi siya nakakapag-usap sa iyo. Umiyak ka sa iyo, hindi ka lang tao. Mamamalaya yung binabasa mo, ayun na pala. Itinutusok na lang yun sa puso mo. Ayun po ba? Ganyan mabuti ang Diyos sa simpleng bagay, sa simpleng panalangin, sumasagot ko ka. Ganun kabuti si Jesus. Si Jesus din sa salita nito, di ba? Yung mga lahi ko na po, binibigyan ng pagkakataon na makapagsisi, makapagbago, para sila'y mabautismuhan. Amen po ba? Hindi sinabi niya, wala kayong kapatid magpabautismo. Ang sabi niya, patunayan mo na kayo nagsisisi. Patunayan mo na nagsisisi ka. Hindi sinabi ni Jesus na hindi kita
Hindi na tayo magpapasakop sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ni Jesus mo. Kung ikaw ay nakapagsisi, may tanda na ng pagpapasakop sa Diyos. So, pag may anak ka ng Diyos, ikay anak na ng Diyos. Hindi ka na anak ni Abraham sa salita. Hello, amen mo ba? Amen. Anak ni Abraham. Eh kung gano'n din naman ang buhay mo, anak ba sa Abraham na ulupong, di ba wala naman? Hello. Pero baka nga natin si Lord. Pero kung mabuti ang Diyos, kung mawalawaya ang mabuti mga misa, hindi po nananakit ang Diyos, pero lagi po siyang nagbibigay ng paalala sa buhay ng bawat isa. Na mayroon ka pang pagkakataon para maging maayos yung mga bagay na sinira ng kaaway sa buhay mo. Kasi hindi po sumisira ang Diyos sa ating buhay, kundi yung kaaway ang sumisira sa buhay natin. Hello? Amen. Mahal tayo ng Diyos, para niya tayo sirain. Sila yung patuloy na gumagawa, para tayo mainangan, mailigtas, tungo sa buhay na pangako niya. So yung po natin ang iisipin, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kapahamakan sa tao. Amen. Kung tayo napapahamak, pinahihintulutan natin, pinapaunlakan natin yung mga plano ng kaaway sa buhay natin. Kaya nakakaranas tayo ng pagkasipayo, mga sakit. Yun po yung nagiging dahilan. Pero kung tayo po ilalaban sa mga gawa ng kaaway, tayo magpapatuloy ng magpapakalalim sa Lord, walang dahilan. Dahil mabuti po ang ating Diyos. Amen. At ang sabi po niya sa John 8:33, magkikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sabi po ni Jesus. Ang katotohanan is po ang kanyang salita. At kung ang salita ay nakilala mo, naunawaan mo, lalaya ka. Saan? Maraming nakabilago ngayon na malaya. Malaya sila pero nasa bilaguan sila ng kasamaan, ng kapamakan, ng kalungkutan. Diba? Maraming malaya, hindi naman nakakulong. Pero nasa bilangguan sila ng mga pagsubok, nakakalungkutan, sakit at karamdaman, kabiguan. Maraming nasa nakabilanggo ngayon. Pero sino yung susi? Si Jesus ang susi sa bilangguan ng taong mga malalaya na nasa labas. Ang katotohanan lang ang magpapalaya sa tao. Yung salita po ng Diyos. Akala ng marami ang bilangguan ay kulungan lang. Bilanggo ka sa iyong anxiety, bilanggo ka sa iyong mga alalahanin, ano ba yung mararamdaman mo, ano ba yung mga iniisip mo, mga pangarap hindi mo na nagagawa. Maraming yan ay bilangguan yan. Pero sabi niya, ang katotohanan daw ay magpapalaya sa atin. Susikapin natin na ang mga bagay na sinasabi ng Diyos ay ating maganap at ang kalayaan ay darating. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya rito, 34, magkikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham. Kailanman ay hindi kami alipin naman. Paano mo masasabing palalayain mo kami? Sabi ko ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Hello? Gusto niyo ba yun? Tatay ko yan, sabi nga, hindi ko anak yan. Gusto niyo ba yun? Tatay ko po yan, hindi ko anak yan. Ang sakit, no? Sasabihin mo, tatay ko po yan, hindi ko anak yan. Oh. Kasi ang anak ng Diyos daw ay malaya. Hindi bilanggo. Hello? Kung nakabilanggo ko ngayon, may chance ka pa magmaya. Kasi ang sabi niya, balikan mo yung dating ika. Kung ikaw ay nagsisimula sa Panginoon, dumarating yung panahon na nanghihina tayo eh. Amen po? Dumarating yung panahon na dumarating yung panghihina. Aminin natin, hindi tayo 24/7 malakas. Dumarating
Pagod na pagod ka. Marami kang iniintindi. Kulang na lang yung oras mo. Kainin ang lahat ng bagay. Yung panahon mo sa Diyos, may isip na lang. Nangyayari po. Pero ang Diyos ay hindi po. Panginoon, hinahanap ko yung dating ako, hindi ko na makita. Dalangin ko na makabalik ako sa dating ako nung ako'y nagsisimula pa lamang. Dahil mabuti ang Diyos. Gagawin niya yung kasi yung nire-request ko. Amen. Kaya ko kaya ko sila. Nakakabalik ka sa dating ika. Kasi yun ang hinihingi. Sabi niya, yung ibang tatay na hindi pa sa mga tatay, bibigay ang mabuting bagay sa kanya, yung Diyos pa kaya. Humihingi ng pagkain, bibigyan mo ba ng ahas? Diba? O rin mo, dahil yung tapat sa puso mo, kailangan mo, hindi mo yun ang Diyos. Sino yung hindi niya kaya halas ng pamilya niya? Hindi tayo Diyos na 100% malakas. Dumarating din yung mga panahon ng kahirapan, mga pagsubok na ginugubo ka ng mga alalahanin na hihina ka. Spiritually, physically, nahihina ka. Pero dahil mayroong Diyos, nakatungay sa iyo, ayaw mo mag-usap. Panginoon, hindi ko na maalala yung natin. Dalangin ko na makabalik ako sa dati ako na nagsisimula pa lang. Nagpabuti ang Diyos. Kayong lahat kaya kayong palayain ng Diyos. Ibinalago ka man sa Satanas sa maraming pagkakamali, sa maraming problema, sa maraming pagsubok, kaya-kaya ka alasan ng Diyos. Pero ang sabi niya, gagamitin mo yung katotohanan kasi hindi mo kaya ikaw lahat. Ano ba yung katotohanan? Basahin mo lang basahin yung kanyang salita. At ang kapangyarihan ng kanyang salita ay kaya magbukas ng padyak na nilagay sa iyo sa kanya. Amen po ba? Amen. Bakit ka maghahanap ng mga kung ano-anong solusyon? Bisi-bisinod lang yung solusyon. Amen. Kaya, mahirap maging Christian. Pero wala tayong nagkagawa nila ay dinadala ng Diyos. Mahirap asan yung problema, kailangan mo lumaban. Pero natatapos din naman. Pagkatapos nito, kinabukasan na ibang palit. Pagkatapos, meron lang kasunod. Para hindi masasabing pataas ng pataas. Pwede, pataas ng pataas eh. Ito, simple lang. Sumunod yan. Hanggang sa napuperso na isip mo. Nakakaperso na isip mo. Kung wala ka sa loob. Yung persahang pagsubok na dinadanas mo, ano pa yung gagawin mo? Persado eh. Anong gagawin mo kung wala ka sa Diyos? Kung mababaw ka sa Diyos, nanghihina ka, wala kang lakas. Sa tingin mo, hindi ka papahingan lang, pamulusok yung lagay mo. Wala kang talagang laban doon sa persahang problema kinakaharap. Wala kang talagang laban doon. Isa lang. Ang pwede sa'yong dumakersa. Ang Diyos na nagsasalita sa mundo. Salamat ng President. Dapat meron po tayong ganun panahon. Hindi naman, ang pananampalatay, hindi po yung paligsahan. Hindi paligsahan ang pananampalatay. Walang magaling dyan, walang mahusay. Aayusin mo lang yung puso mo. Tatanggalin mo, sikapin mo mawala yung mga marunong bagay dyan sa puso mo. Pag nakita na Diyos na malinis yan, hindi mo kailangan makipagpuntit kahit ka na. Kahit pinag-aralan niya ko na. May pinag-aralan mo, tapos man na. Hindi yung kailangan. Pag nakita na Diyos yung puso mo maayos, wala kang kakumpetensya sa buhay. Kasi si Lord mismo ang mag-direct sa buhay ko. Saan ka nagdadala sa kanya ilan. Amen po ba? Ganun po kabuti ang Diyos. Huwag po tayo mag-question sa Lord. Ano ba yung mga bagay na nakikita para ang Diyos po ay hindi po siya nakatingin sa mga bagay
bagay-bagay na hinahanap natin. Alam niya. Kilala niya tayo. Kung ano ba yung ating mga pinagkakaabalahan sa buhay. Napapalayo rin ba natin ang Diyos. Ang sabi po dito sa Mateo 12, 34 hanggang 35, lahi ng mga ulupong, paano kayo nakapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? So, meron parang mapagpul na rin, no? Feeling siyang matuwid. Pero sa totoo lang, hindi ka makapagtatago kasi sa Diyos. Lahi ng mga ulupong, paano kayo nakapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang naguma po sa inyong puso ay siyang nasasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. So may pagkakaiba po. No. Kahit gaano siya kaganda, gaano siya edukada, sikat man siya, kung ang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi natutuwa ang Diyos. Maganda ka man sa paningin ng tao, sikat ka man sa paningin ng tao, pero ang sa Diyos, halit ka pala. Amen. Amen. Flawless yan, maganda yan, sikat yan, matalino yan, awari yan. Pero ang tingin sa inyo ay ulubog. Bakit? Puno ng kasamaan, karumihan. Ang isip at puso ng isang tao. Hindi masasabi na Diyos na tao ka. Ngayon yung panapahanap mo sa iyo. Kahit po lang po ito kayo. Isa lang po ang mensahe ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ng mga pagsisi. Hindi po ba? Dahil plano ng Diyos na tayo'y maligtas. Walang plano ng Diyos na masama ang sila.